i-rescue niya ngayon yung sinasabi ni Aguda para hindi maano, hindi kumbaga hindi masabi na, "Uy, kay Michael Yang, uy, Duterte yun, ah." So, ang ginawa ni Marcoleta, sinagip niya si Aguda, si Gutesa, at sinabi niya na, bahay ni Michael Yang, ibig mong sabihin, nabili ni Martin Romualdez yung bahay ni Michael, dating bahay ni Michael Yang. Sino nakapanood nun, guys? Napanood niyo ba yon? Opo, si Gutesa. Si Gutesa yung witness ni Marcoleta. Diba? Nagsabi siya na nag-deliver siya ng pera, mali-malitang pera, sa Aguda Street sa may Malacanang, sa bahay daw ni Michael Yang. Pagkatapos, come to the rescue si Marcoleta. Come to the rescue. Kasi Michael Yang, pag sinabi mong Michael Yang, Duterte yan. Ang sabi ni Marcoleta, dating bahay ni Michael Yang, ibig mo sabihin nabili ni Martin Romualdez yung dating bahay ni Michael Yang? Oh, 'di ba? Mga kaibigan, ito pa ha, nadulas dito, si Harry Roque. Pakita natin ha. Nadulas mismo si Harry Roque na umamin siya na si Duterte ay tumatanggap ng pera sa Pogo. So malamang sa malamang mga kaibigan, tama nga yung sinasabi ni Sarah na matagal na naririnig nila na may mga nagde-deliver ng mali-maletang pera. Pero hindi yun kay Speaker, kundi kay Velasco na kanyang best friend. Kasi sabi niya matagal na eh. Matagal na daw eh. Naririnig na daw nila yun. Oh. Pagpasok pa lang daw nila ni PBBM as President and Vice President, naririnig na nila. So, ibig sabihin ang matagal na, hindi pwedeng July lang nangyari. Pagpasok ni Speaker Martin Romualdez, July, andyan na kaagad. Guys, naging speaker si Martin Romualdez, hindi naman kaagad-agad na July 1, speaker siya agad eh. Hindi naman ganun eh. Nandun pa si Velasco. Di ba? Parinig ko sa inyo to si Duterte. Si Harry Roque. Harry Roque. So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang So, ang Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Dulas. Mafioso para pala dito sa Pilipinas. Po, kabahagi po yan siguro ng Pogo po, kabahagi po yan siguro ng isang industriya na nagbibigay ng cash resource sa presidente sa ating Huli! 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 Sino ang tumatanggap ng pera from Pogo? Huli! Kita mo? Bumalik agad kay Sarah. Yung binibintang niya kay Speaker Martin, bumalik agad kay Sarah, di ba? So mga kaibigan, ang sinasabi niya na si Speaker Martin na office daw ng Speaker, ang ibig pala sabihin ni Sarah ay si Lord Alan Velasco. Hindi pala si Speaker. Si Lord Alan Velasco pala ang tumatanggap ng pera galing sa gambling. Make sense? So ito pa guys ha. Yan. Ito. Philippine News Agency.
Basahin natin. Anong sinasabi dito sa Philippine News Agency? President Rodrigo Duterte on Wednesday admitted that he talked to Charlie Atong Ang. Di ba? So, alam na this, mga kaibigan. Alam na this, no? So, tama nga. Tama nga si Sarah. Matagal na nga na alam niya na merong mga nagdi-deliver ng malimalatang pera. Tama si Sarah. Nangyari yan sa panahon ng tatay niya. Huli, di ba? Huling-huli. Huling-huli. Di ba? Sabi ni Ernest John Gatmaitan, anong huli doon, madam? Anong binibintang din? So, ba't hindi naharap si Martin sa tao? Sige nga, ba't di sila humarap sa tao para linawin yung sarili nila? Bakit kailangan nila magturuan ngayon? Alam mo, si Speaker Martin Romualdez, hindi siya katulad ni Sara Duterte at ng mga Duterte na yung mahilig sa drama, sa fiasco. Anong sabi ni Speaker Martin? Haharap siya sa lahat ng mga investigasyon at hindi pamumulitika. Haharap siya sa lahat ng mga legit na mga investigasyon. Pag pinatawag siya sa DOJ, sa NBI, sa ICI, haharap siya. Ayaw lang ng speaker ng pamumulitika dahil hindi siya sanay sa mga galawang DDS na namumulitika. Si Speaker Martin Romualdez ready humarap sa kahit anong trial. Pero si Sara, ginamit ang impluensya para pigilan ang trial. Doon mo makikita si Speaker Martin Romualdez, makikita mo na siya ay ready na humarap sa kahit anong trial. Pero si Sara, lahat pinipigilan eh. Kahit nga nung pinatawag siya sa NBI, 2 beses hindi siya pumunta. Tinatanong siya, sino ba yung gustong sumugi sa'yo? Tatanungin lang siya, bakit mo pinagbantaan ang Pangulo? Bakit mo pinagbantaan si F. Elisa, si Speaker Martin? Hindi siya pumunta 2 beses. Takot. Kasi alam niya na may kasalanan siya. Pero si Speaker Martin Romualdez, haharap daw siya. Patawag siya ng NBI, ipatawag siya ng DOJ, kahit ano, ICI. Pero bakit hindi siya pinapatawag? Kasi hindi naman nakikita na siya ay sangkot. At yung nag-iisa na tao na nagsabi na sangkot siya, nagtatago pa, yung Gutesa. Siguro, dahil na-booking na yung kanilang plano, no, na talagang ibagsak si Speaker. So nagtatago na. 'Di ba? Gano'n lang yun eh. So ito mga kaibigan sabi ni Duterte, I called him. I said, Atong, you are the #1 gambler here in Davao. 'Di ba? You operated all. Sabi niya, you go to the PCSO, you stop all the illegal and help the government. President Duterte said in speech before leaving for New Delhi. Kita mo? Tinolerate niya si Atong Ang. Bukod sa tumatanggap na siya ng cash galing sa Pogo, tinolerate niya si Atong Ang. Kaya si Atong Ang, ang kanyang online gambling na mayagpag sa panahon ni Duterte. So mga kaibigan, debunk agad ang sinasabi ni Sarah
na si Speaker Martin daw ay tumatanggap daw ng mali-maletang pera galing Pogo. Kita mo, 'di ba, ang kagad, oh. 'Di ba? Sino ang tumatanggap ng mali-maletang pera galing sa sugal? Si Duterte. Ang nagsabi mismo, si Harry Roque at itong balita. Sabi ko sa inyo, dapat bago sila magbintang, tiyakin muna nila na walang ebidensya laban sa kanila. Tignan niyo, ang dami niyang sinasabi about Speaker Martin, pero wala siyang ebidensyang nilalatag, puro laway. 'Di ba? Pero tayo, may ebidensya tayo. 'Di ba? Duterte tumatanggap ng cash from Pogo. Tapos ito pa, Duterte nakipag-meeting kay Atong Ang at inaya pa niya si Atong Ang na tumulong daw sa PCSO. Kaya namayagpag ang gambling, ang online gambling ni Michael Yang. Korek ka diyan, Lynn Mariano, na back to you, Sara Duterte talaga. Kasi ang daldal niya, sa kadaldalan niya na ano niya, sa sobrang sa sobrang kadaldalan ni Sara, nadulas siya ngayon at nabuko siya ngayon na panahon pa pala nina Velasco, 'no, sina Velasco, sina Cayetano, matagal na pala 'yan, panahon nila tumatanggap ng mali-maletang pera galing sa sugal. 'Di ba? Si Sara mismo ang nagsabi. Matagal na 'yan. Tignan niyo, palabas ulit natin. Pinagbibintangan niya dito si Speaker Martin Romualdez, pero yung bibig niya iba ang sinasabi. Bobo bobo talaga, ang laking bobo. Tignan niyo, ang pinagbibintangan niya dito si Speaker Martin Romualdez, pero ang ikinanta niya yung si Velasco, si Cayetano, kasi matagal na daw, my God, bago lang naman naging speaker si Speaker Martin Romualdez. Tignan niyo. Na matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya hard for... di ba? So, matagal na daw nilang alam yan. Matagal na daw yung pinag-uusapan. Na meron daw nagdadala ng pera. Mali-maletang pera. Sa speaker. Kakapasok pa lang daw nila ni PBBM as President and Vice President, nalaman na daw nila kasi matagal na daw yan. Sino ba yung speaker pagdating nila? Di ba si Velasco? Malinaw guys, malinaw. Nilaglag niya si Velasco dahil sa kanyang kabobohan. Salita siya ng salita dahil sa kanyang kabobohan. Hindi siya aware, nilaglag na pala niya yung kanyang kakampi. Tingnan mo? Tapos, si Harry Roque din, dahil din sa kabobohan niya, nilaglag naman niya si Digong. So guys, nagko-corroborate yung mga statement nila Yung kanilang mga pag-amin, nagko-corroborate. Na pagtutugma-tugma natin, tama talaga. Sa panahon ni Duterte, grabe. Ang pagdadala ng pera, mali-maleta. Ano guys tingnan natin
Eto si ano, Duterte, no?